Paano kaya? Siguro nakikita mo naman na payat ako at hindi masyado malakas. Ayoko nang kahit anong bakbakan at pati mga larong pisikal na kailangan tumalon at tumakbo. Talaga? Sayang, masaya pa naman yun. Ako naman, hindi ako masyado magaling sa mga written exam at palaisipan. Sabi na eh. Kaya naman may naisip akong laro. Simple lang at pareho natin pwedeng gawin. Isang laro? Oo, isang laro na hindi pisikal at hindi nangangailangan ng pag-iisip. Anong laro? Sabay nating sisindihan tong dalawang kandila. Kung kaninong kandila ang unang mamatayan ng apoy, siyang talo. Okay ba? Okay, madali lang maintindihan. Paig ako sa larong yon. Okay, kung ganon. Mamili ka kung anong kandilang gagamitin mo. At para mas masaya, pindutin niyo ang bilog para sa mahaba. At ang X naman kung gusto niyo na mas maiksing kandila. Batas ng nakalalamang pa rin tayo. Tayo pa rin ang kailangan mamili. Siguradong patibong ito. Siyempre mas pipili mo dapat yung mahaba. Kaya lang, dahil yun na mas lamang, siguradong sinabotahin niya na yun. Malaki ang chance ang tamang spekulasyon mo. Pero posible rin gusto niya tayong linlangin at ang pinakialaman niya pala ay yung maiksi. Tama rin yun. Kaya mas nakakalito lang tuloy. Oo nga, paikot-ikot lang. Mukhang mahirap na problema yan pare. Itigo mo nga yung bibig mo! Oo na, sorry na. Kapag may pagpipilian kang dalawang bagay na sadyang agrabyado ang isa, magbubunga ito ng suspecha at natural na mag-aaninlangan ka sa pagpili. Manghuhula ka na lang dahil sugal ito na hindi madadaan sa katwiran. At bukod pa doon, kapag nagkamali ka ng desisyon sa ganitong palaisipan, mas malaki ang stress na naidudulot nito sa isipan kumpara sa kung naging patas lang ang pagpipilian. Sige lang. Okay lang sa akin na huwag kayo magmadali. Kahit nakararami ang masusunod, pwede nyo pa rin pag-usapan ang gusto nyo. Habang buhay kaming nandito, marami kaming oras. Ano? Alin ang gusto nyo? Ang hirap! Alin nga ba? Gon! Ikaw na lang ang mamili! Huh? Kung ano man ang piliin mo, susunod na lang kami sa'yo. Piliin mo kung anong gusto mo. Sigurado ka ba dyan? Kilala nyo naman siya. Di niya talaga pag-iisipan yan. Imbis na magsayang tayo ng oras sa kaiisip, magtiwala na lang tayo sa likas na pakiramdam ni Gon. Sa likas na pakiramdam niya? Ako nang bahala mamili! O sige ba? Kung ganun, yung mahaba na ang pipiliin ko! Yung mahaba ang pipiliin mo? Sigurado ka? Opo! Kasi kung mahaba ang kandila, mas matagal maubos at mas matagal magniningas sa mutya! Tama ka, napakababaw niya lang talaga. Ang totoo, nag-isip pa siya sa lagay na yan eh. Okay, kung yun ang gusto niya. Sa bagay, hindi rin naman natin malalaman kung alin talagang kandila ang sinabotahe niya dyan. Okay. Bueno, sa'yo na itong mahabang kandila. At sa akin naman yung maiksi. Handa ka na ba? Sabay nating sindihan. Kadalasan, mga gaano ba katagal bago maubos ang ganong kahabang kandila? Mga 5 hanggang 6 na oras depende sa hangin. Uy! Huwag kang mamamatay! Ang lakas din ng hangin na bumubuga mula dyan sa ibaba. Mas kailangan pa mag-ingat. Baka lalo pang lumakas yan. Hindi pwedeng mapanatag si Gon habang naghihintay.
Pag ako ang bantayan mo, sige ka, baka mamatay ang apoy mo. Mamamatay lang ang apoy ng kandila ko kung may balak kang gawin na pandaraya. Dahil kung wala, sigurado namang yung kandila mo ang unang mamamatay. Wala akong gagawin. Hindi na kailangan. Dahil tapos ko nang gawin. Okay na. Ano yan? Anong nangyayari sa kandila niya? Bakit biglang lumakas ng ganyan yung apoy? Malamang na may nilagay siyang pulbura o sangkap na madaling sumiklab sa loob ng kandila ni Gon. Kung ganyang kalakas ang apoy, unang mauubos ang kandila niya. Ang init! Ang Sa init! lagay na yan, mga 2 o 3 minuto na lang. Ang sama! O ikaw payatot! Ang dugas mo! Sabi ko na eh, may ginawa ka mali dun sa mahabang kandila! Mali ka. Ang totoo, may nakahanda na talaga akong 4 na kandila. Ginulo ko lang ang mga utak niyo para maubos ang oras niyo sa kaiisip. Pero hindi talaga yun ang tunay kong patibong. Hinayaan kong isipin niyo na isang kandila lang ang pinakialaman ko. Kaya naman masyadong nabaling doon ang atensyon niyo at hindi niyo man lang naisip na baka parehong kandila ang may diferensya. Nung una pa lang, walang pagkakaiba kung ang pinili niyo ay yung mahaba o maiksi. Dahil kahit ano pang mapagdesisyonan ninyo, ang iaabot ko pa rin naman ay yung kandilang binabad ko sa langis. Huh? Kapag mas malakas nagninginya sa apoy ng kandila, hindi ito basta mamamatay sa konting ihip ng hangin, di ba? Abilis! Hey. Akong panalo! Ang galing! Akalain mo yon? Mautak din pala ang batang ito at napakaliksi niyang kumilos. Kahit talamangan na siya, nabaliktad pa rin niya ang sitwasyon. Magaling siya. Napahanga niya ako. Yes! Nakita niyo ba yun? Nanalo ko! Ang husay ng ginawa mo, Gon! May panalo na rin tayo!